Okay guys, dapat mag-live ako pero may bisita ang akong pasyente. So, mag-reels lang ako tungkol sa parcel sa historya ng parcel. So, ganito yan guys. Di ba kahapon nag-post ako, ay nung Friday. Kasi ito si Christine Espada Ganato, na-shock nga ako, nag-comment siya sa post ko na hindi ko naman siya kilala. Tapos ngayon, sinabi niyang may parcel nga daw ako. So, ang ginawa ko, tumawag ako sa bayaw ko sa Manay Davao Oriental. Sinabi ko, pumunta ka doon sa police station, ipablatter mo tong taong ito dahil ang sabi niya, mayroon akong parcel sa kanya which is wala naman ako dyan sa Pilipinas. So, yun na nga nangyari. Pumunta yung bayaw ko doon sa police station at ginawan nga naman ng report. Kaso lang, nainis ako dito sa bayaw ko kasi hindi pa nga tapos at umalis agad kasi sabi ko bigyan mo kong 20 minutes kasi nga dumating yung doktor. So ngayon, ang ginawa daw nitong Christine Espada, umiyak doon. So, ginawan daw ng blatter pero hindi ibinigay sa akin. So sinabi ko, keep nyo na lang yung blatter in just in case talagang kailangan yan sa korte. Na nagpa-blatter ako na hindi ko kilala itong si Christine. Ngayon, hindi sinabi sa akin ni Christine na January 21 pa pala niya na-receive yung LBC parcel. Ito yung tatanong ko sa inyo, ha? Wala akong pakialam kung sino kayo at sino itong nag-message sa akin, mga aliparot kayo, mga demonyeta kayo, hindi ko kayo kilala at bigla-bigla kayong papasok sa buhay ko. Kung ginamit kayo ni Torion, kasalanan nyo yan kung broadcast man kayo sa buong Pilipinas, sa buong mundo, kasalanan nyo dahil nagpagamit kayo. Unang-una, Christine, wala akong pangalan sa LBC receiver. Wala. Ang lumabas, Christine Mi Castro, January 22 or 21 na receive mo. So ngayon, nagbigay ka ng statement mo, nag-post ka na na-receive mo nga January 21. Day, makinig ka. Saan mo linagay ang utak mo? Ha? Kung ikaw ay isang professional, alam mo, demand letter yan, whatever, ano yan, summon letter, hindi ka dapat, kahit sino pang kunin mong abogado sa buong mundo, matatalo ka. Alam mo bakit? Unang-una, hindi kita kilala. Pangalawa, malayo ang Gusa at saka San Fermin. Pangatlo, 2 buwan mo nang gilumluman ang LBC. At pang-apat, wala akong pangalan, nakapangalan sa'yo. Pagdating sa'yo, tinampered mo yung pangalan ko. Ha? Ikaw yung may pinag-aralan na nabubita. So, hindi ko alam kung anong motibo mo. Base kilala mo si Ronalyn or kilala mo si Torion, kaya nagpagamit ka. Hindi ko na problema yan. At kung pinost kita, kahit sabihin mong na-depress ka, na-stress ka, ikaw pa ngayon ang may ganang magdrama, na ikaw yung gumawa ng eksena, ikaw yung gumawa ng kababalaghan. Hindi kita kilala at ang demand letter, hindi pwede yan tatanggapin ng kahit sino-sinong tao. At hindi rin kita kilala at ang pinalagay mo doon cousin. Kung ma-broadcast kita balak sa buong mundo, you deserve it. Kasi pakialamira ka at nagpagamit ka sa taong halimaw. Yan si Torion halimaw yan sa illegally na paraan. Kasi ganyan na siya kadesperado. So ngayon, ikaw, sino ka bang mas kang Erwin ba yung nag-message sa akin, wag mo akong subukan kahit kung sa kapadya sa Manay. Ayaw jud ko testing eh. Kay basi kuan ka. Kamo ang ning sulod sa akong kinabuhi, mga demonyo mo. Ikaw, Christine, bantog ra, dili ka giingnan ta ka ihatag sa ko ang resibo to proof na return to sender. Wala kang naibigay. Kasi nga, hindi mo mabalik na return to sender, it's because nakalagay na doon, receive na sa receiver, which is ikaw yung receiver. Ikaw na lang yung nagtampered ng pangalan ko. Anong tingin mo sa mga tao? Tanga? Ang kapal ng pagmumukha ninyo at ikaw, sino tong ano sa akin? Itong si Erwin,
Turista espada. Hoy, wag na wag mo kong subok-subukan ha. Buisit kayo, hindi ko kayo kilala, mga punyeta kayo, tapos papasok-pasok kayo sa buhay ko. Ha? Wala na sana, hindi pa ako nag-post nung March 20 na pinaalam kung kay kapatid mo ba yan o asawa mo yung demonya na yan. Hindi ko pinost, hinihintay ko ngayon kasi sabi niya, ma'am, Sabado na bukas, Sunday, kinabukasan. So sabi ko, sige, by Monday, make sure. Pero hindi, blinak ako. Kayo, kung nagpagamit kayo, hindi ko nakasalanan yan. Ha? At wag mo akong drama-damahan, Christine. Kahit magdrama ka pa sa korte, hindi ka papanigan. Sa 2 buwan na tinago mo yan, at hindi pangalan ko, pangalan mo. Tapos ang rason mo, tinanggap mo, naawa ka sa delivery boy. Itinanggap mo dahil nakapangalan sa'yo. At ikaw na lang yung naglagay ng pangalan ko. Kasi, ang akala ninyo, ang sinabi siguro sa'yo ni Torione, walang alam yan. Ano ka, professional ka naman, walang alam yan. Sa totoo lang, mas matalino pa ako sa inyo. Ha? Ikaw, Torion, sa dami-dami ng illegal na pinagagawa mo, tingnan mo lang kung hindi ka talaga babagsakan ng langit. Sa dami-daming dinamay mo ng mga tao, ito si Christine ha, hindi ko alam kung kilala to ni Torion, kaya kayo nagkamit, or si Torion kilala yung asawa mo, or whatever, kung sino kayo mga Poncio Pilato na pumasok sa buhay ko. Wala kayong, ang kakapal ng pagmumukha ninyo, tapos, paano nalagay doon na cousin? Kung hindi mo inaalaw, Christine, ha, espada, kung hindi mo inaalaw na ikaw ang magre-receive. Ha? Kasi ang demand letter or any mga mga ganyang klaseng mga, for example, summon letter or mga demand letter, kasi mga midget man yan, hindi yan basta-basta ipapadala sa kahit sino-sino at hindi yan pwede basta-basta tanggapin ng tao, lalo na kung hindi ka mag-anak. So, pwede lang tumanggap dyan, which is kamag-anak. Kaya, ilinagay doon, cousin. Ang kapal, tapos kayo magdadrama, hoy, wag na wag niyo akong anuhin, Diyos Maria Josep. Kayo ang pumasok sa buhay ko, magkalitsi-litsihan na tayo. Well, sa bagay, kung gusto nyo ng santong dasalan, dadaan natin sa santong dasalan, ha? Wag na wag nyo akong prahurawin, lalo na ikaw, ha? Nagdi-delete ka, ha, Erben? Punyeta kayo, ha? Kayo ang namubwisit sa buhay ko. Hindi ko kayo kilala, mga punyeta kayo, mga demonyo kayo. May impacto sana kayo, ha? Tapos ngayon kayo pa yung magpapabiktim. 2 buwan, gilubluban ni mong panuwa-buanga ka. Huwata kay mag-email ko sa Dipid Manila. Dili ko ang akong reklamo sa inyo ha. Dili sa Davao si Torion, sa Manila ko. Si Torion yung giasahan. Do you think matabangan mo ni Torion? Kaso man ganin ni Torion, wa man ganin siya kuan tanawa ra gud ang yang itsura mura nagbuang. Nag-vlogger na. Tapos gigamit pa mo. Wa mo kabalo nga naa pa gigamit nga gipawaran niya ang si Beverly. Sundugo nung niya sa kuha. Gipawarat niya, gibypass niya ang sumo mo kabalo, ana. Ayaw mo pagpauto-uto, dili porkit abogado, naghimo og kaayuhan. Ha? May gani kay, abi ni mo Torion, ang akong mga kadugo nga mga tarong, silent viewers sila. Gitanaw nila ang imuhang gipanghimo. Mo bito to akong tiya, gicheck niya ang LBC. Kung naagi pangalan nako dito nga receiver. Wala eh. Ako mga uyon nga tarong, giobserbahan lang ka ba sa imong gipanghimo, dili lang sila hilig og kanang comment-comment, Torion. Dili sama nimo nga hambugiro kay ka. Parte nimo ka hambugiro, way mabutangan sa imong kahambugiro. Unya karon mandamay ka sa mga tao didto sa Manay nga nagpuyo sila didto, mandamay ka. Kamo sad nga ikaw pud Christine, nagpagamit ka sa aswang, nagpagamit ka aning abnormal, face the consequence. Ayaw pag drama-drama. Kay kung tinuod gyud na ang akong pangalan, dapat gipadala na nimo karong adlaw, gisin nimo sa kuha ang proof na napadala nimo, di wala na yung type post. Kaso wala eh. Sindikato ka rin eh. Nagpagamit ka rin. Hindi yan lulusot sa korte na sasabihin mo dahil malapit yung San Fermin. Pangalan mo. Ikaw lang ang nagpalit ng pangalan ko. Okay? Ay, normal Gikil niyo ako
Buisit.